Nalilitan ko lang mga kaklira kasi baka magalit si Facebook. Ay, si Facebook. Yan ah. Isan ba to? Oh, hindi pinipigil, di ba? Di ba parang scary, di ba? Scary, di ba? Hindi nga totoo mga kaklira. Kasi kung ikaw lang sa lagay niyang kalagayan, tapos ang daming bata, ang daming hindi pinipigil yung ginagawa niya, di ba? Tignan natin ng konti. Kita nyo, mga kaklir, nakita nyo ba? Yung pugi. Siguro hindi niya alam na may CCTV, no? Mga kaklir. Ano ba to? Parang ang hirap magsalita, di ba? Ang hirap magsalita na ganyan yung nakikita. Paano kaya yung ibang na biktima? Naisip ko tuloy talaga yung biktima ng EJK. Especially nung mayor si VP Sara. Nung mayor si dating Pangulong Duterte. Sa Davao. Di ba? Di ba? Di ba Lemon? Addictus Rex? Hinedbat. Hinedbat talaga, oh. Di ba? Hinedbat. Sige, tingnan ko lang ha. Pag ito, may sige tuloy. Oops, oh. Ay, o sige mga clear. Okay, nakita nyo na ha. Maliit lang kasi baka magalit si ano eh. Basahin na lang natin to. Ito yata yung kwento. Hindi ko alam kung nakita nyo na to. I hope, baka naman nakita nyo na to. Pero aralin natin ha. So, sige, share natin to. Ito yata yung kwento. Kita nyo ba? Ayan, ha? Oh, ayan. Okay? Ito yung kwento. Ay, teka, wait. Nakita ko eh. Wait lang po. Ito ba yun? Ito. Meron dito kasi. May ano siya, may panaksak siya. Wait lang, pakita ko lang po. Title ha. Yung title muna. Huwag na lang natin pagalawin ha. Wait lang po. Wait lang. Anong basahin ko? Oliver Susano, ang kwento daw dyan, attorney, kumuha si Pulong na sa bugaw na yan. Para sa mga Chinese friends niya. Di ba pasok yan sa human trafficking? Hindi natin alam kung paano to. Diba? Kung paano ginagawa nito. Hindi naman siya human trafficking kung yung babaeng kukunin naman niya hindi naman persahan to work. Diba? So ito yung title mga kaklir. Okay? Panoorin nyo na lang po dito ng buo yan ha. Yan. Kasi yan. Tingnan na nga lang natin. Ayoko nang yan. Oops. Yan ha. Yan siya ha. Oops. Wait. Ayan. Oops. Ayan o, mga kaklear. May dala siya dyan, diba nakita nyo? Okay? So, yan. Okay, nakita nyo naman na. Nakita ko lang yung papalan yung pag-akma niya. So, dito mga kaklear. Okay, basahin na natin. Yan. Balik tayo. Ayan, sabi, nireklamo ng pananakit ng umanong bugaw sa alitan sa bayad ng pick-up. Bakit? Hindi ba nagbayad? Tingnan natin yung kwento. Basahin natin. Ha? Yan. Keystone. John Patria. Teka lang
Hindi po galing sa akin to. Bilyonaryo po to, ha. Bilyonaryo po to. Ha? Bilyonaryo, ha. Yan, bilyonaryo. Yan sa kanila yan. So, nalabas na, na-publish na. So, pwede ko nang basahin, na-publish eh. Yun nila eh, okay? Pwede po bang sabihin na inyong buong pangalan? O, Criston John Patria, 37. Davao, mga ka-clear. Davao. Ba? Saan yun? Bakit nandito kayo? Nandito kayo sa inyong tanggapan para magsampa ng kaukulang reklamo laban sa taong nanakit at nagtangkang pagpatay sa akin. Okay, sino daw? Yan si Pulong Zimmerman Duterte, nasa Ustong Gulang, okay? Kasalukuyang congressman, unang distrito ng syudad. Well, kung ganun katapang yung leader mo, yung supposed to be public servant, mga ka-clear, paano pa yung iba? Di ba? Paano? O, di ba si VP Sara, gusto mamugot ng ulo. O, si VP Sara, may kakilalang assassin. Lahat ng galit niyan, baka mangyari ganyan. Di ba? Paano mo naman nasabi na nakit sa'yo? Ayan kilala ko po siya dahil siya ang may i-influensyang sa mga ma-influensyang tao dito sa Davao City. Paano mo nakilala? Teka lang, tingnan natin kung saan ba naganap pa. Wait lang So, teka lang din sa information. Tanong, sana. Wala saan ba nakalagay? Wala. Okay. Tignan natin. Okay. Okay, ito na yung kwento. Mas lalo ko po nakilala si dahil kay Charlie Tan. Diba ito yung may involve sa drugs daw? Diba? Parang dadadama ito ni Senator Trillanes na business partner niya kapag tinatawagan ako ni Charlie Tan na magdala ng babae at nagkakataon na nandoon si Paulo Duterte. Noong 2024, ang una namin pagkikita ni Paulo Duterte nang tinawagan ako ni Charlie Tan na magdala ako ng 6 na babae sa kanyang ET bar, Ecoland, sa Davao City. Davao nga. Kung saan ito ang may-ari ni Charlie Tan na bar. At doon ay nag-inuman kami nila Charlie Tan at pinakilala nila ako kay Paulo Duterte. At maraming nadimbes kami kasama ni Charlie at Paulo. Gaano kadalas? Every time natatawagan ako ni Charlie Tan, doon kami nag-uusap ni Paulo. Si Charlie Tan po ay isang businessman at siyang may-ari ng ET bar. Okay? Noong 2019, ang una namin pagkikita dahil tumawag sa akin na kaibigan ni Charlie Tan ay hanap ng babae kaya dinalan ko siya doon. Sa bahay sa Woodridge, Davao City. Para saan ang babae? Para po maging ka-table nila habang nagiinuman at kanilang katali ka? Oh. So may special room ba doon? VIP room? Pinakilala po sa akin parang parang napapanood natin sa pelikula. Pag Richie, di ba? Pag may mga sindikato, di ko sinasabi sindikato sila, sa movies lang. Pag may mga sindikato, may mga babae dyan, di ba? Paano mo nakilala si Charlie Tan? Pinakilala po sa akin ng aking kaibigan, kaya doon ay naging magkaibigan kami ni Charlie Tan. Okay, next. Ito po ay nangyari bandang 3 o'clock na umaga, February 23, sa loob ng Hersey Gastropub Bar. So, Davao City nga. Naku. Baka gusto mong Gusto mong pa-transfer yung hearing sa DOJ. Wag na sa Davao City, ha? Pwede naman yun. If you think and if you feel na malakas ang impluwensya nila sa Davao City, you can request for a transfer. Mga ka-clear, meron akong ganyan, ha? Meron akong ganitong class. Ba't ang liit? Magkasa, May ganyan akong naging kaso, tapos ang kalaban namin parang kilalang retired colonel yata. Pasay. So, since alam mo, parang may nagbulong sa akin ng mga tiga-Pasay, malakas daw yun doon. So, sabi ko, magpapa-inhibit ako ng buo na city prosecutor. Pumayag naman. So, nadala siya mismo sa amin ng DOJ. Yun. Diba? Ano naman ang naging dahilan kung bakit kanya sinaktan? Hindi ko po alam. Nagulatan lang po ako. Pinagugulpinan niya ako, headbutt, habang pinagmumura at pinagbabantaan na papatayin kita. Gago ka. At inundayan ng saksak gamit ang kutsilyo at sabing puti ay nanggigigil talaga ako sa iyo, papatayin kita. Sa kadahilan ng nasobrahan po sa pag-inom, nalasing.
Dahil po nakita ko, paano mo naman nasabing na sobrang siya inom? Dahil po nakita ko na madami na po sila nainom. So, nandun na siya na matagal, nagkakasama sila. Diba mga clear? So, maaari pong isalaysay, okay, noong February 23 pa nga, yung isa natin kanina, ka-clear. Bakit nga daw natago ito, itong kaso na to, o reklamo na to? February 23 pa, 2025, mga alas 7 ng gabi, tinawagan ako ni Charlie Tan, isang business partner ni Paulo Pulong. So, tama, si Sentry, no? Close itong si Charlie Tan, saka si Pulong. Ano ang kanyang rason sa pagtawag sa'yo? Sinabihan niya ako na pumunta daw ako sa kanilang bahay sa Woodridge, Barangay Maa, Davao City, at magsama na rin daw ako ng 6 na babae. Yung pinakamaganda at bata. OMG, na meron ako dahil pupunta daw doon si Paulo Duterte. Paulo Pulong. Ano ang sumunod na nangyari? Mga alas 8 ng gabi, na kami nakarating sa bahay ni Charlton kasama 3 babae na aking kasama doon. Na naman naabutan, at doon na naman namin naabutan si Paulo na nag-aantay. Makalipas ng 20 to 30 minutes, ay sumunod pa 2 babae. So 5 na. Nag-inuman kami, nagkasama siya. Yung complainant sa bahay, ako yung 5 babae, nakasama ko, si Paulo Duterte at isa niyang tauhan, si Charlie Tan at ibang Chinese national. Tatingin ko ay kanilang kaibigan. Inabot na kami ng alas 12 ng hating gabi, noong February 23, 2025. So, February 24 na yun. Umano na di ba? Lumagpas na, di ba? O, sige, tingnan natin. At ako ay kinausap ni Charlie Tan. Sinabihan niya ako na samahan ko muna si Paulo Duterte na mag-bar sa Hersey Bar. At hindi na siya makasama sa kadahilan na magsusundo pa siya ng kanyang anak. Maya't maya ay nilapitan na rin ako ni Paulo at sinabi na samahan ko muna daw siyang mag-bar sa may obrero at binigyan niya ako ng 18,000 bilang tip. Tapos binigyan niya rin ng 2 sa aking kasamang babae ng tig 5,000 at sinabi niya na yung kulang ay ibibigay niya pagkatapos namin mag-bar. Tig 13,000 bawat isa ang binigay niya sa mga babae. So, magkano yun? Sige nga, paki-compute. 13,000 times 5. Teka lang nasaan ako? Matapos ng 20 to 30 minuto ay umalis na kaming papuntang Hersey. Inabot na kami ng alas 2 ng umaga. Nang tinawagan niya ako at sinabing, bigyan ko daw ng kanyang mga bodyguard. Bigyan ko daw ng ang kanyang mga bodyguard ng 3 babae. At doon ay nagbigay, at doon ay nabigyan ko ay ang 2 bodyguard at 1 driver. At doon ay nabigyan ko. So, ano ka na 5 yung kasama niya. So, ano to, nagpatawag pa siya ulit na iba. Tingnan lang At tinawagan niya ako at sinabing bigyan ko daw ang kanyang bodyguard ng 3 babae. So, makalipas ang 1 oras ay bumalik na sila sa bar. At nagtanong si Paulo kung ilang bodyguard ang sumama kasama ang mga babae. Nalaman niya na may 1 bodyguard niya ang hindi nakasamang lumabas. Sa galit niya sa sinabi niya na buti pa yung driver nakaisa sa mga babae. Yung bodyguard niya mismo hindi nakakuha ng babae. Matapos nun ay binayaran niya ang 3 babae, ngunit ang pang-4 na babae na hindi naman nailabas ay binigyan niya ng 1,000 lang. Nagtanong ang babae kung ba't ganun lamang ang bigay sa kanya at doon nanagal si Paulo Duterte. Dahil sa galit at kalisingan ni Paulo ay ako ang nakita niyang pagbuhusan ng galit. Mula sa 2nd floor ng bar sa aming pinuwestuhan ay minura-mura niya ako. Well, normal ba sa Duterte ang mura? Tanong ko lang. So, pwedeng totoong nangyaring mura-mura? Well, depende. At tinulak pababa ng hagdan. Sinubukan ko pong umalis ng bar, ngunit hinarangan ako ng mga bodyguard ni Paulo Duterte sa 1st floor. At sinabihan na isarado ang pintuan. Inundayan ako ng saksak gamit ang kutsilyo. Okay, wala na, tapos na, bye. Diten. O, tingnan lang, hindi pa tapos. Sa tagiliran at doon pinagbumuri niya ako. Ulit. At pinagbabantaan na papatayin kita. At hinedbat niya ako sa ulo.
Totoo naman, mga Chris, sa CCTV. Nang maraming beses at ako ay humingi sa kanya ng patawad. Ano man ang nagawa kong mali sa kanya, ngunit patuloy pa rin siya sa hinedbat sa aking ulo. At inuundian niya ulit ako ng kutsilyo. At nang makita ng bodyguard niya na may CCTV, ay agad pinapatay niya ang CCTV ng lugar. At doon ako na corner. Teka lang, saan ba yan? Tingnan natin yung dulo. Tingnan mga clip. Ayon. Ala, nakita nga. May nagsuway. Ay, sorry. Hindi ko pa na share. Sorry. Wait. Share ko. Share ko. Oops. Dito tayo sa dulo. Sa dulo na. Okay? Wala. Sounds. Oops, ang bilis oh. Uy, patay mo yung CCTV. Ayun. Parang gano'n nangyari mga kaklir ha. Okay, tuloy tayo doon sa ating binabasa. Yun. So, ayan, nasan ako? Halos 2 oras niya akong sinaktan sa loob ng bar. Suntok, sampal, tadyak ang aking inabot kay Paulo Duterte dahil sa galit niya sa akin. Mga pasado 5:00 na ng umaga nang inaabutan na niya ako ng pera. Nung inabutan niya akong pera, 1,000 kada suntok, sampal o sipa. Ganun. Matapos ang nangyari ay umalis na siya ng bar at bumalik sa may Woodridge para doon makipag sa isang kinuha niyang babae sa akin. Di ba may asawa to? Nalaman ko ito dahil sa nagsabi siya na ako ang magbabayad ng pera sa nakatut niya na babae at kung di ko daw babayaran ng babae, ako ang kanyang papatay na tahantingin. Nung nasaktan ka ni Paulo Duterte, ikaw ang sumangguni. Ikaw ba ay sumangguni sa kahit saan mang ospital upang mabigyan ng medical certificate para gamitin laban sa kanya? Wala po. Nako. Hindi ko na po inisip magpa-medical dahil sa sobrang takot baka ako ay balikan niya. At sigurado ako na pag nalaman niya na gumagawa ako ng legal na hakbang para kasuhan siya, ay alam kong may masamang mangyayari sa akin at pati na din sa aking pamilya. Bakit mo nasabing sigurado may mangyayari sa iyong masama at sa iyong pamilya? Kung gagawa ka ng hakbang na legal sa kanya, dahil po may impluwensya ang kanilang pamilya doon sa Davao City. Kaya po hindi na po ako gumawa ng aksyon para kalabanin siya. Kung ganun, anong ebidensya meron ka upang mapatunayan mo ang investigasyon na ito at ikaw ay tunay na sinaktan ni Pulong? Ako po, alam ko po na hakbang, habang sasaktan niya ako, ba't ay inuundayan niyang kustidyo, ay may CCTV po doon sa iba. Siguro mga ka-clear, feel ko lang may nagbigay sa kanya ng CCTV, kaya siya nagkalakas ng loob kasi may ebidensya siya. Baka hindi niya to alam at that time. Kaya natakot din siya. Paano mo naman napatunayan na may CCTV doon? Kaya ako po napatunayan may CCTV ng hearsay dahil madalas po ako magpunta sa bar. So siguro, baka may tumulong na ibigay sa kanya, di ba? Bago po, kasi otherwise, hindi niyo ito makukuha. Kung wala tutulong, hindi yan ibibigay. Bago po tayo magpatuloy, nais ting ipaalam sa iyo, itong gagawin mong salaysay ay magiging public record o magiging basehan o ebidensya laban o pabor sa iyo kung sakali may pagliliit sa ating hukuman. Ito ba intindihan mo? Opo. Pansamantala, wala na akong nais itanong sa iyo. Okay? Ayan na mga kaklir. Yan ang kwento. Okay? Nakita nyo naman. So yun, ang kwento mga kaklir. Nakita nyo. Yan ay galing sa, again, wait, that's not from me. Yan ay galing sa, again, Billionaire News Channel. Okay? Billionaire News Channel. Nakakuha sila ng kopya eh. Pakita ko baka sabihin. Yan. Oh, Billionaire News Channel. Kita? Okay. Oh, ito, tinan mo si Blight Daily. Istoryahi. Isa kang bugaw pala kung totoo nagdala ka ng babae. Kung ikaw bugbog, Berna, body ka.
suntok sampal, imposible for the record na lang. But makaka-clear ito yan okay? Well, tandaan natin, sabi ko nga ito galing sa Billionaire News Channel. Yan natin. Wait lang po. Wait lang. Tignan ko nga. Saan ba to? Oo nga. Tika lang Ito, pakita ko lang para alam niyo yung galing sa inyo. Yan Yan mga ka-clear. So, ito ay galing sa read the sworn affidavit of Criston John Patria who was allegedly threatened by Davao City Representative. Galing kay Tony Jesus Falsis. Ayan Okay. So, ito mga reaction, pakita natin mga clear. Ito, tinan mo. Ay, nasa na iba? Nakita ko kanina. Ito mo Imposible for the record na lang, medical bahala yung dili pa. Clear ito naman. Kung may CCTV at maa-authenticate yan, that's an evidence. Kaya wag sabihin na istoryahe. Diba, dapat patunayan lang nito, hindi naman siguro maglalakas ng loob itong si Criston John Patria. Okay, sige sabihin natin, isang businessman, ang business ay bugaw. Okay. Kung bugaw ba, dapat bugbugin? Yun lang naman tanong Kasi nag-justify yung pambubugbog, pag-headbutt, yung pag-aano ng panaksak. So, paano yung yung ginawa? Diba? Nagbugaw ka, kinuha ka, alam naman ni Pulong, lumalabas dito, nabugaw ka. So, kung ikukonsidera mo, kahit bugaw ka, kailangan ka bang ganunin? So, nangyayari dito, like this, si Matt Caleb, mag-live ka sa harapan mismo ni Paulo ka magsalita. Parang mga kakli, nag-justify. Ito yung sinasabi natin parang nag-justify pa o panira sa mga Duterte. Kita Kita sa CCTV Diba? Since may CCTV, in-attach niya sa kanyang mukha i-attach niya, binanggit niya Bakit yung mga tao hindi nakikita yung mali sa pambubugbog? Mga clear. Diba? Ba't hindi nakikita yung mali sa pambubugbog? Ba't hindi nakikita yung abuso? Nagkataon hindi kayo yun Hindi kayo yung hinedbat. Hindi kayo yung nangatog yung tuhod. May tao, may mga bodyguards, hindi yung pinipigilan. Diba? Mahirap yun. Kung ikaw nasa kalagayan nun, diba, Takumi? Ito pa, sabi ni Takumi, victim blaming pa. DDS talaga. Utak, baluktot. Kaya hindi ko alam kung yan, mga totoong tao, o keyboard warrior. Yun lang yun, mga clear. Kita niyo yung kwento Saka, galing naman sa Billionaire Channel. Ibig sabihin, hindi naman verified. Ibig sabihin, galing sa verified na siguro source. Diba? Lakas ng loob ng ng billionaire.com Billionaire News Channel. Yan natin. Billionaire News Channel. Sa kanila galing di ba? Hanapin ko pa yan. Pag pinindot mo yung logo nila, lalabas So, yun. Sana yun? Ay, nawala tuloy. Yan, balikan ko. Ulit Kita nyo ba? Ulitin ko nga, mga kli. Wait lang, tingnan natin para
May resibo tayo. Okay. So, yan, di ba, bilyonaryo. Ito, di ba, galing siya sa bilyonaryo. Kasi yan, oh. Pag tinanggal mo yan, ayan, galing sa, ay, nasa na? Yun, di ba? Ito, oh. Parang sila yung nag-post eh. Yan, di ba? Sa bilyonaryo.com, pag pinindot mo, ayan, oh. Pag pinindot mo, pag pinindot mo to, ito eh. Sila talaga eh. Di ba? Kita nyo ba? Yun. So, ba't ganun? Ba't ganun yung ano? Ba't ganun yung yung mga tao? Diba? Diba Menchu and Celia Dizon Morita, thanks sa Star, Orig Gonzalez and Kobeboy in hit po si Honorable. Saan yun? Pulong Didi. Yan, diba? Kobeboy 0824. Thank you sa Thank you sa Star. So, kita nyo na. Hindi ba, sa akin lang mga clear, hindi ba scary? Kung ganito yung mga klase ng magiging leaders natin, Pulong, Baste, VP Sara, may kilalang assassin, kaya dating Paolo Duterte. Diba? Parang, yun yata sila sanay eh. Yan is asking. Diba? Ito, may CCTV oh. Siyempre, kung wala CCTV to, sasabihin na naman, hindi totoo. Tingnan natin kung ano mangyayari sa kaso niya. Ma-impluensya, sabi niya, ma-impluensya yung kalaban niya. Humility, attorney, bakit hindi sumasaway ang mga bodyguards niya? Di ba, police din niya? Mga yon dapat iniimbestigahan din yan. Yun sa akin, dapat. Di ba, dapat? So, hindi ko alam kung private ba yon or what. Di natin alam. Baka meron siya sarili niyang dala. Di ba? Di ba? Si WA. Di ba? Willa Baliw. Ganun ba? Willa Baliw? Yung 5 supercars na congressman, solid dami sport cars. Okay. Alex, Tabadero. Hindi na nakakapagtaka, sabi ni Alex Tabadero, na kayang gawin lahat ng pinagagawa niyang si Pulong. Tatak Duterte, gising mga DDS, sabi ni Alex Tabadero. Maylin, di lalo pa noong time ni President ang father po nila. Di ba? Yun yung na nawasak eh. Marawi. Osang. Ay nako, siga-siga talaga yan. Siga-siga talaga. Joe Walk Tours, ang mali ay di maitatama ng isa pang mali. Wow. Ayan, sabi ni Maylin. Joselito Nacionales, DDS, sisibong kailangan bago kayo manira at magkait ng kapwa. Mangkait ng kapwa, manlait ng kapwa. Ed Ong, mayayari yung owner ng bar kasi ma-influensya ang pamilya Duterte sa Davao. Rest back niyan sa owner ng bar kung paano naka-copy na CCTV yung biktima. Can be Ed Ong. Totoo yan. So, ang tanong ko lang, you can be a good leader without doing such things, di ba? Medyo abuso yung dating ng video na yan Coyote Ugly, 1990 Coyote Ugly. Salamat po sa yourself with people who will protect your credibility. Salamat. Oo, kasi lahat na lang. Credibility ng Pangulo, credibility ng lahat ng manggagawa sa Malacanang, lahat yan, sira. Sa mga DDS at sa mga fake news peddlers. Nako. Well, ako sabihin ko, hindi po tayo perfecto, may mga mali minsan tayo, pero hindi ibig sabihin nun DJ Byron na intentional. 'Di ba? Kasi sabi ko, hindi ko po monopolya ang kagalingan. Hindi ko monopolya, ang karunungan. Okay? So, Marvin Gicale, sasabihin na naman ni Sara Termite, political harassment na naman yan. Feeling kasi ng mga Duterte sila ang batas sa Davao. Impunity is no place in our society. Yung nga sabi, di ba nakita natin doon sa mga comments, istoryahe. Di ba Lord Glenn? Support DJ Byron. Nandiyan si Banat Boy kanina, di ba?
Si BP nga nanuntok. Diba? Omnioji. Ang daming krimen ngayon sa Davao. Ngayon, DDS, no? Dami kasing, umidolo nitong mga Duterte. Diba? Oliver Berros Cares TV Vlogs. Pinalaki kasi na magulang na walang respeto. Gibbs, mga Duterte, hari sa Davao, gusto maghari sa buong Pilipinas. Papayag ba kayo na maghari sila sa bansa natin? Ipakulong ng mga Duterte na mayabang. Well, yun lang. Bukas Sabado mga kakli. Miss Everything, hello. Dapat na po Atty. Claire, mas maingat sila ngayon kasi mainit sila sa taong bayan. Ang daming lumalabas na issue kaso parang pinapakita pa nila na sigat matapang sila at para katakutan sila baka lang naman. Hindi, ito ngayon Miss Everything. Dati mga politiko, pag may mga itong klaseng baho, takot. Pag nalibas, delikado sa tao. Pero ngayon, parang pag ganito nangyayari, kinakampihan, nag-justify yung ginagawa nila. Bakit? Kasi mga mitrol Bayad. Tapos may mga fake news peddlers na ginagamit sila. Bayad din siguro. So yun. Diba? Parang ano na mangyayari sa bansa natin pag ganito? Miss Montreal. Diba? Ano ba asahan sa mga Duterte utak kriminal mga yan? Ever-S. Akala nila sa kanila batas walang respeto. Okay, diba? Roberto Tiangco. Ano na nangyari sa mga Duterte? Si Sara ng lalait. Hindi, nagka-threaten pa ng buhay. Using her own assassin. Si Kitty nagpakalat na susugurin ng PNP. Ang bahay nila sa Davao. Oo nga, pero fake news naman. Now si Pulong naman, ano nangyayari? Diba? Pero nagpapasalamat si VP Sara. Kasi with that, mataas ang rating niya. Diba? Sabi niya, diba? Taas naman daw yung rating niya Kakalungkot at marami pa rin naniniwala sa kanila despite of proof of their bad attitude. Pom Chow, 28. Marv's TV. Sana makulong sila lahat. Hindi, diba? Sana lang yung sino dapat managot, diba? Saka sana, wag naman ganito. Kasi buhay naman yung pinag-uusapan dyan Diba? Niolo Random. Sure kasi. Nandito pa si Niolo Random News. Thank you, Niolo Random News. Thank you so much. Ito, meron din po itong, channel. Okay, Reviton 2.0. Sino ba isa sa pakinig Pulong? Ano po? Si Cristone. Bugaw nila. Like father, like children, sabi ni Sunny De La Rosa. Fire Entertainment. AI daw yun. Ganon? Sige. Nagsampa ng kaso AI din siguro nagsampa ng kaso, no? AI din. Okay. Ay, thank you, Oleta, sa mga nagbigay ng stars. Maraming salamat. So, paano mga ka-clear? Hanggang bukas, magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Cas, nagpapalalam. Huwag tulugan ang inyong karapatan. Bye! Ingat!